Saan kayo maniniwala? Sa TBP promotion? Diyan ba kayo maniwala? Or dito kay Boy Poknat? Saan kayo maniwala? Dito sa TBP promotion na promoter ni Cuadro Alas? Na alam nila na merong laban? Alam nila na meron silang surprise na laban? Hintayin natin kasi intindihin natin mabuti. Critical ngayon ang kalagayan ni Cuadro Alas. Na mismong ito ng si Silver Tai ang nagsabi na sisirain talaga nila ang karir ni Cuadro Alas. Hahadlangan talaga nila itong mga malalaking laban ni Cuadro Alas. Di ba sinabi na nila yan mismo? Hindi na sila natakot eh. Oh, Casimero got him. He's got him with a bot now. He's given it. He's got him with a body shot, was it? No. And he's in trouble. It's all over the place. He's in real trouble. He's got to buy some time here and make Casimero miss. Casimero needs to pick his punches and he can't find the clean shot and he falls down. Is he okay? Casimero wants to finish it right here, right now and finish. Yo! Cuadro Alas 3-time world champion ng angas ng Pinas, Batang Ormoc, Jonrel Casimero. Guys, kung bago lang kayo sa YouTube channel na to, Uyod Boxing Fanatics, so ano pa hinintay nyo? Mag-subscribe na! Let's go! Anong mali dyan kapag lumaban si Cuadro Alas tapos pinakialaman nila? Kung walang laban si Cuadro Alas, pinakialaman nila. Diba? Kung nanalo si Cuadro Alas, meron pa ring issue. Kung draw yung laban, bibigyan pa rin nila ng issue. Diba? So ito alam mo ninyo, intindihin nating mabuti yung mga ginagawa nila. Sa totoo lang ito sasabihin ko sa inyo. Walang kasalanan si Cuadro Alas. Sa mga issue ngayon na lumabas, walang kasalanan itong si Cuadro Alas dahil alam mo natin, hindi pa nagsasalita si Cuadro Alas. Hindi pa rumiribat sa mga, tignan ninyo yang si Boy Poknat at si Silver Tai. Papansin yan. Sobrang papansin. Itong word na to, talagang swak na swak to sa kanila. Sa nakakaintindi dyan ng obsessed. Yan sila. Obsessed na talaga kay Cuadro Alas. Kasi tignan ninyo grabe yung mga binabato nila na mga paninira kay Cuadro Alas, yung mga toxicity, sinasali nila si Cuadro Alas, na ito na wala namang nire-rebat si Cuadro Alas. Walang sinasabi si Cuadro Alas patungkol sa kanila. Pero ngayon, tignan ninyo sino yung nagpatuloy na nagko-komento ng hindi maganda, nagsasabi na hindi maganda. Di ba sila? So sino yung obsessed? Sino yung obsessed dito? Sino yung obsessed dito at hindi makamove on? Di ba sila? Kasi hindi na sila pinapansin ni Cuadro Alas. Yan ang pinakamasakit. Kaya ngayon, mas lalo silang nang inis, mas lalo silang gumra. Grabe yung mga tinitira nila kay Cuadro Alas. Kasi ang pinakamasakit talaga, yung hindi ka papansinin. Tapos ikaw papansin ka? Tignan ninyo, nire-rebat ba sila ni Cuadro Alas? Sinagot ba sila ni Cuadro Alas sa mga ginagawa nila? Kasi walang pakialam si Cuadro Alas sa mga sinasabi nila dahil hindi naman yan totoo. Hindi naman talaga yan totoo Yung mga binabato nila kay Cuadro Alas, hindi yan totoo, kaya hindi nasasaktan si Cuadro Alas. Kasi itong kampo ni Cuadro Alas at itong mismong boksingero, itong 3-divisional champion, alam na niya kung ano yung mga mangyayari. Alam na niya kung sino yung kalaban niya. Sino ba yung paniwalaan ninyo? Itong Team Casimero na may alam talaga kung ano yung sila yung nagkausap ng TBP promotion or itong haka-haka lang ng mga iilan na naghahanap rin ng mga updates at information kay Cuadro Alas na wala naman sila talagang makuha kasi tinatago ngayon ang information ni Cuadro Alas sa kanyang laban dahil alam mo natin na delikadong isabotahin na naman nila. Ngayon, marami silang napaniwala kasi magaling silang magsalita pero ang mga sinasabi nila wala namang kabuluhan, walang katotohanan. Diba? Ano ba yung alam nila sa loob sa galawan? Do you think, ito sasabihin ko sa inyo Asol, shout out po. Makamandag, shout out. Kim Services, shout out po. Jam Balaya, shout out po. Carl TV. Mamaya na tayo basa. Ito isipin natin kung hindi tayo mga mahinang mag-isip. Alright? Yan ang gagamitin kong term na word. Kung hindi tayo mahinang mag-isip, ito sasabihin ko sa inyo.
Alam na ho ng TVP Promotion kung sino yung mga nagsabotahe sa laban ni Cuadro Alas. At mismong tayo nga alam natin kung sino yung nagsabotahe talaga, yung talagang naghahadlang sa laban ni Cuadro Alas. Kasi hangad ng kabilang promotion, ibagsak talaga yung karir ni Cuadro Alas kasi ayaw nilang makita na wala na sa kanila naging successful si Cuadro Alas. Kasi malaking sampal yun sa kanila na yung boksingero na sinasabi nilang nasa kangkungan, yun pa ang mas naging successful. Kumikita ng milyones. Diba? Ngayon, alam mo ninyo, kung marunong tayo mag-isip, hindi tayo mahina mag-isip. Ipapahamak ba ng TVP Promotion si Cuadro Alas sa kanyang laban? Na basta-basta na lang sasabihin nila kung sino-sino? At yung mga iilan na nagsasabi na, kaibigan namin yung TVP. Alam namin kasi sinabi. Do you think papayag yung TVP Promotion na sabihin dito na alam nila na ito wala na sa Team Casimero? Kasi gusto nila na ipamukha sa mga tao na sila lang talaga yung may kakayahan. Itong dating promotion ni Cuadro Alas, gusto nilang ipakita sa mga tao na sila lang talaga ang may karapatan na humawak ng mga boksingero sa Pilipinas. Gusto nila na sila lang talaga ang magkapera. Tignan natin ang ginawa ng TVP Promotion. Grabe yung maganda talaga yung ginawa ng TVP Promotion ngayon. Hindi lang si Cuadro Alas yung pinupukusan nila, itong mga kababayan natin na mga boksingero na potential na magiging world champion balang araw. Saludo tayo kay Masayuki Ito diyan sa TVP Promotion. Na ngayon kasangga na ho ng Combate 16, ng Omega Boxing at nitong Sanman Boxing Promotion. Kasi nagkaisa ho sila ngayon. Kasi itong si Masayuki Ito, hindi lang ito basta-basta na sinasabi nila na hindi malakas. Lang to silent pero nako. Malaking tao yan, maraming pera yan. Kaya nga sinabi nung may-ari ng Combate 16 na may bayag itong si Masayuki Ito kasi gusto talaga niya na magkaroon na ibalik yung mga malalaking event dito sa Pilipinas sa boxing kasi wala na. Wala na. Sino ba yung mga malalaking event dito sa Pilipinas? Kung wala kung itong TVP Promotion, kung hindi ito ang humawak kay Cuadro Alas, do you think makikita natin itong 3 divisional champion na lumaban dito sa Pilipinas? Di ba wala? Do you think nangyari nakaraang laban ng Omega Boxing, itong Combate 16? Di ba wala? Kung wala itong TVP Promotion, kasi alam mo natin, ang mas may malaking pera ngayon ay itong TVP Promotion, itong Treasure Boxing Promotion. May mga iilan na mga tao talaga na mahihina mag-isip Sorry to siya, pero maniniwala pa rin. Tignan ninyo kung ano nga yung ginagawa ni yan kay Boy Poknat. Tignan ninyo kung tama ba yung ginawa ni Boy Poknat ngayon na pinasok na niya ang toxicity sa kanyang Pauka Sports. Di ba Pauka Sports yan? Sana yung pagiging Pauka Sports niya. Di ba? Sana yung pagiging Pauka Sports niya dati. Kasi tignan ninyo yung pinapaakyat ngayon sa kanyang live at mga ina-upload niya. Pauka Sports pero toxicity yung laman. Para lang ba mas marami ang pumasok dito? Wala na siyang pakialam sa reputation sa kanyang channel? Ganun ba? Kasi tignan ninyo ang layo ng Pauka Sports sa toxicity. Tignan ninyo ang mga videos niya ngayon. Ang daming in-upload niya araw-araw pero tignan ninyo lahat negatibo. O ngayon, sino ba nagsasabi dyan na hindi negatibo? O sa mga nagsasabi dyan na si Pauka Sports, totoong nagbalita. Totoong nagbalita o toxicity na talaga ang balita niya? King PH, shoutout po. Oh, Casimero got him. He's got him with a now. He's given hits. He's got him with a body shot. Was it? No. And he's in trouble. It's all over the place. He's in real trouble. He's got to buy some time here and make Casimero miss. Casimero needs to pick his punches, and he can't find the clean shot, and he falls down. Is he okay? Casimero wants to finish it right here, right now, and finish. Yo! Cuadro Alas 3-time world champion ng angas ng Pinas, Batang Ormoc, Jonrel Casimero. Guys, kung bago lang kayo sa YouTube channel na to, Uyod Boxing Fanatics, so ano pa hinintay nyo? Mag-subscribe na! Let's go!